Hi, kumusta? Magandang araw sa inyong lahat, mga Pilipino sa buong mundo. Magandang araw sa inyo. Sana, as usual, ang wish ko sa inyo ay sana nasa magandang kalagayan kayo, nasa magandang kalusugan, magandang hanap buhay, magandang mga relasyon sa mga tao sa palibot nyo. Yun. At ang tanong ni Manong ngayon, papayag ba kayo ng compulsory military service sa mga Pilipino? Yun. Ang nababasa ko nung kahapon lang ay yung tungkol dun sa mga babae na sinasama sa compulsory military service doon sa Sweden, bago lang. Sa Denmark pala. Sa Denmark, bago lang sila. Ngayong March, last month lang, nagkaroon sila ng compulsory military service. Medyo rin kasi ako dito sa topic na to. Kasi isang reason dito nga na nag-vlog nga ako, merong sinasabi na yung banta ng World War III. Ito ba ay dahil sa banta ng World War III, yung ibang mga bansa ay nag-require na ng compulsory military service na kasama ang mga babae. Yun nga, yung Sweden last month lang. In Denmark. Yung Sweden, meron silang compulsory military service sa mga babae. Nung ano pa pala, 2018. 2018 ang Sweden. Norway 2015 naman. Itong mga bansa na to kasi mga kukonti lang population nito, so para siguro ma-augment yung manpower nila sa military, kailangan nila isama yung mga babae sa kanilang hanay sa military. Lalo na ngayon, siguro nga yung sinasabi ko nga na banta ng World War III, natatakot sila na isusunod sila ng Russia pagkatapos na invade itong Ukraine. Sila yung sunod na invade. Sa personal ko naman na pananaw, sa tingin ko hindi naman sila i-invade ng Russia, yung mga European countries na to, kasi sa Ukraine pa nga lang nahihirapan na nga ang Russia. Sa kanila pa kaya ang lakas-lakas sa mga pwersa ng mga yan. Ang ano lang naman nila, ang negative lang sa kanila or disadvantage, ang kanilang population nga lang ay maliliit. Unlike yung Russia, napakalaki. I mean, compared naman sa China, ang population ng Russia hindi naman ganun kalaki. Pero ibig sabihin, compared dun sa mga karatig bansa, dun sa Northern Europe, di hamak naman na talaga mas maraming mga sundalo ang Russia. Pero, yun nga, since nahihirapan nga ang Russia dun sa makumpleto yung invasion nila dun sa Ukraine, sa tingin ko malabo naman na i-invade pa ng Russia yung ibang mga bansa doon. Pero siguro dala na rin ng takot at kailangan nila maghanda para panigurado lang. Naghahanda-handa sila. Yun nga, may military build-up, kagaya na nabanggit ko nung sa previous vlog. May military build-up at kasama na sa military build-up yung compulsory military service na sinasama ng ating mga babae. Dito sa Asia naman, ang China nga, mayroon din silang mga compulsory military service for certain mga 18 or 19 years old na mga babae sinasama. Well, of course, ang lalaki din, basta merong certain qualifications. North Korea naman expected na yan. Lahat ng tao doon ay required na mag-serve sa military kasama ang mga babae. Sa South Korea naman ay voluntary lang ang kanilang mga babae mag-serve. Pero ang mga lalaki ay required na mag-serve sa military sa Korea for certain edad. Ganon din sa Taiwan. Ewan ko lang itong Japan. Wala pang hakbang tungkol dyan. So ang tanong, balik ako doon sa una kong tanong sa unang nabanggit ko ay yung tanong, papayag ba kayo na mag-require ng compulsory military service sa Pilipinas? Para sa akin ay oo pero yung oo
Yes, kailangan natin 'yan. Kumpara naman sa ROTC, para sa akin ang ROTC na may nag-propose ng ROTC na ibabalik. Para sa akin mas maganda ang compulsory military service sa atin kaysa naman sa ROTC. Kasi para sa akin ang ROTC ay pagsasayang lang ng oras. Dumaan na rin ako sa ROTC. Disturbo yan sa mga nag-aaral eh. Kung gusto talaga natin na paghahanda, i-require na natin mag-serve sa military. Let's say, huwag na lang 18 kasi disturbo pa sa nag-aaral pa yung mga yan eh. Gawin na lang natin compulsory military service sa mga 22 years old and above. Yun na lang ang i-require mo. Kung lower than 22, wag na lang muna para makapag-aaral naman yung mga bata. Ngayon, ang pero naman sa akin, tungkol doon, okay ako sa military service, pero para sa mga lalaki lang. Yung mga babae, parang wag na muna. Ng lalaki lang muna. Ang isa pang advantage ng compulsory military service, kung meron tayong mandatory military service sa mga lalaki, magkaroon tayo ng reserve force. Ito mga reserve force naman kasi, syempre sa giyera mo lang ginagamit yan. Kung last option, kung syempre kukulangin yung regular army natin pagka magkaroon ng giyera. Pero during peacetime naman, itong mga reserve military natin magagamit din naman, kasi lalo na taon-taon sa Pilipinas, alam naman natin na dumarating ang mga kalamidad. Kaya itong mga reserve military natin ay makakatulong para sa mga pag-rescue, pag-rehabilitate doon sa mga areas na natatamaan ng mga sakuna, mga bagyo, mga baha. Yun, malaking tulong ng mga yan. Mga relief operations. Yun, malaking tulong ng mga yan. Hindi rin naman sayang ang oras na mag-serve sa military kasi pwede naman silang ma-utilize during peacetime na mga panahon. So ano yung tuturo diyan sa akin? Wala naman tayong intensyon na mag-invade ng ibang bansa, 'di ba? Wala naman tayong intensyon na sakupin yung kung sino-sino man mga karating bansa dito sa atin. Lalo na China, hindi man natin wala tayong balak na nalusubin. Sa atin lang defensive lang. So, survival siguro. Maganda rin kasi kung ang mga kabataan natin ay dumaan na sa military service. At least yung mga lalaki. Habang tumatanda yan, at least mayroon na silang karanasan sa military at nakatulong yan para sa survival. In worst case na magkaroon tayo ng giyera, at least nakakatulong yung mga skills na matutunan nila diyan para maka-survive dun sa giyera. Ayun. So hindi rin talaga useless. Saka hindi lang. Kung halimbawa yung mga citizens natin na dumaan na sa military training, pagka may sakuna sa area nila, mas alerto na sila. Mas alam na nila kung anong gagawin doon kasi nga dumaan na sila sa military training. Okay, so yun lang po muna hanggang sa susunod. Mag-comment lang kayo kung meron kayong mga gustong ibahagi, yung mga iniisip niyo. Tingnan natin at baka talakayin natin sa susunod na mga vlogs. Salamat po sa inyong panahon ng panonood dito sa aking vlog.